Guys, may kukwento ko sa inyo na sobrang nakakatakot. Alam nyo ba, hindi kami naniniwala sa ghost o sa mga multo. Pero yung na-experience ng husband ko ay kakaiba. Way back 2018, nag-grab pa siya noon. Grab driver siya. So, ang pinili niyang schedule ng labas niya is gabi hanggang madaling araw. Kasi mas gusto niya yun, hindi masyado matraffic at saka hindi mainit. So isang araw, so habang siya lumalabas, nandun siya sa bandang Tomas Morato sa may Starbucks kasi doon may nagbook sa kanya. Isang pamilya siya, isang mag-asawa, at isang bata. So doon niya pipick upin. Pag pick up niya, nasa labas na yung mag-asawa tsaka yung bata. So, sumakay sa kanya, ang nakabook nun is papuntang Makati. Pero naunang umuwi, naunang nagpa-drop off yung husband, yung asawa. So, syempre, nag-isip-isip siya na, ba't naunang bumaba doon? Pero nagbeso-beso. So, naisip ng asawa ka ba, nagda-drive siya, siguro hiwalay na to, tinreat niya lang yung ex niya. Syempre, alam mo, nakikichismis siya, pero sa utak niya lang yun habang nagda-drive siya. So, on the way to Makati na kasi doon talaga yung pinaka-drop off location nung babae, pati nung bata. Nandun na sila sa location, pagbaba ng babae, syempre nagulat si husband dahil naaninag niya nawala yung bata. So sabi niya, habang bukas pa yung pinto pero nakababa na yung babae, sinabi niya, "Ma'am, nasaan po yung batang kasama nyo?" So sabi nung babae, "Ay, kuya, huwag kang magbiro. Wala po ang kasamang bata." "Ha? Kanina yung kasama nyo ng asawa nyo po." "Ala kuya, hindi ko po asawa yun. Kaibigan ko po yan at bakla po yan." "La kuya, huwag ka naman magbiro." "Ma'am, hindi po ako nagbibiro talaga. Kanina kasama nyo po yung nakita ko po yung mukha ng bata talaga." Sabi, andito yung husband ko sa tabi ko habang nagkwento. So, takot na takot yung babae. Alam mo ginawa ng babae? So, syempre, dahil naisip nga niya na may kaluluwa, inano-ano niya na, huwag ka sumama saan. Ginano na lang niya, hinawi-hawi niya na parang nga daw hindi sumama sa kanya yung kaluluwa. Hanggang sa umalis na yung babae. So, yung asawa ko sa sobrang takot na takot siya, guys. Hindi na siya bumiyahe, dumiretso sa isang lugar, naganap siya ng maliwanag. So napili niya is gasolinahan kasi may tao, tas maliwanag. So dun siya nagpaumaga, dun siya stay muna kasi sobrang takot na takot siya. Alam niyo ba, hindi naniniwala yung asawa ko sa kaluluwa or sa ghost kasi Iglesia ni Cristo po siya. Pero dun niya napatunayan. Ako din, syempre, kasi yung asawa ko hindi talaga mahilig magbiro about sa ghost, sa ganyan. Hindi siya talaga naniniwala. Pero na-experience niya, ngayon naniniwala na kami. Kasi nga, takot na takot siya. So, pag-uwi niya, nung umaga na pag-uwi niya, kinuwento niya sa akin. Tapos siguro mga ilang araw siyang hindi bumiyahe ng Grab. So, yun lang guys. Kaya, para sa amin, totoo talaga na may kaluluwa or may ghost talaga. So sobrang nakakatakot talaga. So, yun lang guys, experience lang namin ito. I-share lang po namin sa inyo.